kain lamang. At dahil dyan, meron ho tayong isang bagong recipe ngayon. Actually, hindi man siya bago. Ito po yung pangkaraniwan natin kinakain every Friday. Ang munggo. Yes. Ay, pero ngayon, syempre, ang munggo with a twist. Kasama pa rin natin si Chef Michi. Chef, good morning. Good morning. Good morning, Miss Susan. Mabuti naman. Chef, ano to? Bakit may yung munggo with a twist? Bakit nagkaroon siya ng twist? Okay. Ano kakaiba niya sa normal na ginisang munggo? Ginisang munggo. So, this one is hinaluan natin ng tinapa tsaka konting gata. Oh, may gata ang konting munggo. Konting gata po yung munggo okay. natin. So, ito lang para lang malaman ng mga nanay. Ano, pag magluluto ng munggo, may dalawang klase pala ng munggo. Ang munggong linaw at munggong labo. Yes. So, sino si munggong linaw? Yung munggong malinaw, ito yung berdeng-berde. Yung talagang buong color, green na green. At yung munggong labo, yun yung may halong manilaw-nilaw at saka puti. So pagka yung Friday daw, pagka Friday kinakain ng munggo dahil kasi walang meat. Saka munggo kasi parang heavy sa gulay. Pag may arthritis ka, pwede kang kumain ng munggo pag Friday kasi kinabukasan wala kang pasok. Wala. So okay lang. Ang pananakit ng katawan. So itong green, ito yung munggong linaw. Linaw po yan. Para matagal yata itong malabog. Yes. Matagal lumambot. Matagal lumambot. So siya yung medyo malinaw pag kumukulo. Yung yellow naman. Yung yellow na version po nito. Yun mabilis lumabo. Madalis lumapot. Kaya naging munggong labo at munggong linaw. Labo nito talaga, no? Okay. So ito, Chef. So ito wala naman pinagkaiba. Yung talagang ginagawa pa rin natin na pagkikisa ng munggo. Gigisa, bawang, sibuyas, kamatis, konting luya. Tapos sinama na natin yung hinimay na tinapa. Ba't may luya? May konting luya dahil since may isda tayo. Okay. Parang konting dagdag lasa lang, pampa-fresh ng lasa. Pampa-fresh lang. Okay. So igigisa rin yan. Igigisa lang din siya. Hanggang bumango. And then, yung papakuluan na natin. Okay. Papakuluan na natin yung ating munggong linaw. Habang ginigisa yan ni Chef, ito, alam niyo ba, na kapag Biyernes, ay nakasanayan na natin kumain ng munggo, no? Yes po. Ito daw yung tinatawag na sacrifice day dahil kapag mahal na araw, Biyernes, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-ayuno at iniiwasan po ng mga Katoliko na iwasan na kumain ng karne. At sa halip ay isda at gulay ang kanilang kinakain at niluluto dahil mas mura po ang munggo kaya ito mas madalas na inihahanda ng ating mga kapuso kapag araw ng Friday. So, may history yan. Hindi yan ngayon lamang. May pinanghuhugutan niya kung bakit ang munggo is parang mas madalas na niluluto pag Friday. Yes po. So, ito na, may twist ito, Chef. Yes. So, aside dun sa ating munggo mismo, syempre presentation-wise, gusto natin world-class ang Filipino munggo. So, yung lumpia wrapper, gagawin natin siyang bowl by deep fry. Doon siya ilalagay. So, i-deep fry natin yung lumpia gamit ng isang sandok para ma-form natin or mahulma natin na parang tasa. So doon ka ngayon sasandok ng munggo mo. Yes, dyan nilalagay for crispy and then para maganda din yung presentation ng ating Okay. So ito na yan, lalagay natin sa serving bowl. Siyempre habang yung mga kasama natin dito, nag-uunahan na sila sa pagsandok doon ng munggo nila doon sa inihanda mo, Chef Michi, na bowl. Ayan, wrapper. Yung ating bowl. Ang sarap. So, ito pwede mo pa rin lagyan ng ibang gulay, mga traditional na ilalagay natin. Dahon ng ampalaya, dahon ng sili, ng malunggay, yung mga healthy. Ito, mayroon kang twist. Ay, nag-iba siya. Nag-iba. Bumukas yung dam. Gusto na niya, nakainin siya. Okay, gumiba ang dam. Gusto ngayon yan eh. Bumibigay yung landslide. May landslide ng munggo. Tapos, ano to? Ano yung celery ba yan? Kinchay po. Kinchay. Tapos, syempre, ito yung unang hirit, bisyong totoo.